Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ika-4 na linggo na dito sa Araling Panlipunan. Ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang pag-aaralan natin ngayong linggo ay tungkol sa kapaligiran, aking pangangalagaan. At ang ating layunin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar at ang mga saksi nito sa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan at rehiyon. Balik-aralan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Anong wika ang gamit ng mga taga-rehiyon 4A Calabarzon? Tama, ito ay ang wikang Tagalog o Filipino. Ano-ano ang mga katawagang ginagamit sa pakikipag-usap? Ang mga katawagang ginagamit ay magagalang na salitang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga matatanda, paghingi ng paumanhin at pasasalamat, at paghingi ng pahintulot. Ngayon, pag-aaralan natin ang kapaligiran, aking pangangalagaan. Pag-aralan ang mga larawan na ito. Ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay mga makasaysayang tahanan ng ating mga bayani. Makikita ang ating kasaysayan sa mga lugar o puok sa ating rehiyon. Makikita din sa mga gusali ang mga pagbabagong nagaganap dito. Ang mga lugar na ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon. Ang mga lugar na ito ang nagsilbing tanda ng mga mahahalagang pangyayari na nagaganap sa isang takdang panahon na nakapagbabago ng pamumuhay sa lalawigan. Tulad ng nasa larawan, ang Kalamba ay ipinagmamalaki ng Laguna dahil dito isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal noong ika-19 ng Hunyo 1861. Ang pamumuhay ng mga taga-Kalamba noong panahon ng pananakop ng Espanyol ay makikita sa dambana ni Rizal. Makikita din dito ang tahanan at mga kagamitan ni Dr. Rizal at ng kanyang pamilya. Ang bayan ng Pila ay ipinagmamalaki din ng Laguna dahil dito makikita ang impluwensya ng Espanyol at Amerikano sa kultura ng mga tao. Mamamasdan sa buong bayan ang mayamang estruktura na inaitatag noong panahon ng mga Espanyol hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Ang Cavite ay naging kilala rin sa isa sa mga makasaysayang pook ng Emilio Aguinaldo Shrine kung saan idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng bansa sa kolonya ng Espanya noong ika-12 ng Hunyo 1898. Sa kauna-unahang pagkakataon, dito rin iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Tinugtog ang Marcha Nacional Filipina na obra ni Julian Felipe at tinugtog ng Banda ng Malabon. Ang bandilang ito ay ginawa ni na Marcela at Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa D. Natividad. Si Apolinario Mabini ay bayani ng ating bansa. Tinaguriang siyang dakilang lumpo dahil kahit nagkaroon siya ng malubhang sakit,
hindi ito naging hadlang sa kanyang upang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Ang Mabini Shrine ay matatagpuan sa Barangay Talaga sa Tanawan, Batangas. Ang lugar na ito ay itinayo para maipakita ang mga importanteng pangyayari sa buhay ni Apolinario Mabini. Ang Hunters ROTC Guerrillas Memorial Shrine ay isang dambana na matatagpuan sa kahabaan ng Hunters ROTC Avenue 6th Street, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Ito ang nagpapaalala sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Ang rebulto at mural ay parehong inukit ni F. Hernandez. Ang mga mural ay ang timeline at mga gawain ng Hunters ROTC Guerrillas. Mayroong 13 bahagi. Una ay ang pagsalakay ng Hapon noong 1942. Ikalawa, ang Hapon na pagsakop. Ikatlo, ang lihim na asembleya ng gerilya. Ikaapat, ang mahusay na bayani sa tigmaan. Ikalima, ang mabuti defector. Ika-anim, misyon, pagsubaybay at magbigay ng pantustos sa pagkain. Ikapito, pagliligtas ng isang US pilot. Ikawalo, rolling troops camp. Ikasyam, tumatanggap ng armas at Ikasampu, the Leyte landing noong Oktubre 1944. 11, pag-angat sa tagumpay. 12 ay Liberation of Cainta noong Pebrero 22, 1945. At panghuli, Araw ng Pagkakaibigan. Ngayong naunawaan na natin ang ating aralin, subukin natin. Para sa ating unang pagsasanay, iguhit ang hugis puso kung ang pahayag ay tama at bilog naman kung ito ay mali. Para sa unang bilang, Tagalog ang pangunahing wika sa Calabarzon. Ikalawa, ipinagmamalaki ng Laguna ang bayan ng Calamba dahil dito isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ikatlo, sa bayan ng Pila sa Laguna naman, unang ibinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ika-apat, ang Hunters ROTC Guerrillas Memorial Shrine ay nagpapaalala sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Ikalima, Mabini Shrine ay itinayo para maipakita ang mga importanteng pangyayari sa buhay ni Apolinario Mabini. Ngayon, ating iwasto kung tama ang inyong naging sagot. Para sa unang bilang, ito ay hugis puso. Ikalawa, ito ay hugis puso din. Ikatlo, ito ay bilog dahil sa Kawit Cavite o sa Aguinaldo Shrine, unang iwinigayway ang bandila ng Pilipinas. Ikaapat, ito ay hugis puso. At ang ikalima ay hugis puso din. Kaparehas din ba ang sagot ninyo? Kung oo, may ibibigay pa ako sa inyong pagsasanay.
Dumako tayo sa ating ikalawang pagsasanay. Panuto, buuin ang talata na inyong makikita. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon at gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa pamamagitan ng pag-alam ng mga makasaysayang lugar, puok, at gusali na matatagpuan sa ating patlang at patlang, natututuhan ko kung paano ito mapapangalagaan at mapapahalagahan. Mahalaga itong mapangalagaan sapagkat nararapat na alalahanin ang kabayanihan ng ating mga patlang upang mapagtanggol ang ating patlang. Ngayon, sagutan natin kung tama ang inyong naging sagot. Sa pamamagitan ng pag-alam ng mga makasaysayang lugar, puok at gusali na matatagpuan sa ating lalawigan at rehiyon, natutuhan ko kung paano ito mapapangalagaan at mapapahalagahan. Mahalaga itong mapangalagaan sapagkat nararapat na alalahanin ang kabayanihan ng ating mga bayani upang mapagtanggol ang ating bayan. Kaparehas din ba ang sagot ninyo? Kung oo, mahusay. Tanggapin ninyo ang very good star na ito. Tanda ng inyong husay at galing sa ating talakayan ngayong umagang ito. At para sa inyong karagdagang gawain ngayong week 4, gawin sa inyong notebook ang gawain sa pagkatuto bilang 2 at 3 na makikita sa pahina 22 ng inyong module. Ito ang gawain sa pagkatuto bilang 2 at bilang 3. Huwag din kalimutang magsulat ng inyong maikling refleksyon tungkol sa aralin na inyong natutuhan ngayong araw na ito. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito, mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!